po natin ang ulo ng mga balita. Balitang Bayan. Bagyong Isang naglandfall na sa lalawigan ng Aurora. Ilang lugar lalo sa Metro Manila, pinaha na naman. Balitang Bayan. Investigasyon kay COA Commissioner Lipana at misis nitong kontraktor ipinaubaya na ni Senador Erwin Tulfo sa Senate Blue Ribbon Committee. Balitang Bayan. Mag-iimbestiga naman ang Kamara sa flood control projects. Kasado na. Balitang Bayan. At Senador Lacson, aminadong walang hawak na listahan ng mga kongresistang sangkot umano sa maanomalyang flood control project. Balitang Bayan. Balita naman sa ibayang dagat, 18 katao patay sa magkahiwalay na pag-atake ng armadong grupo sa Colombia. Balitang Bayan. Sports, Pinay tennis sensation Alex Ayala nasa New York na bilang paghahanda sa US Open. Balitang Bayan. At sa showbiz, boxing gloves na ginamit ni PNP Chief General Torre, ibinenta kay Boss Toyo. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Kapong maulang tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa sa buong mundo ngayong buong araw na ito ng TGIF. Thank God it's Friday, Quiapo Day, August 22, 2025. Kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig at nanonood sa pamamagitan ng impilang may totong lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23. Inyo po makakasama hanggang alauna po tayo, Drew Nasino. Balitang Bayan. Sa oras po na 3 sandali makalipas ang alas 12 ng maulang tanghali, bago tayo magtungo sa mga paunang balita po ngayong araw ng Biyernes, alamin po muna natin ang update kung nasaan na ito pong si Bagyong Isang. Weather update mula kay Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy lunch Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, binabagtas na po nitong si Tropical Depression Isang o Bagyong Isang ang kalupaan po ng Northern Luzon, kung kaya nga po nakapag-landfall na. Partikular na po sa may Kasiguran, Aurora, itong si Bagyong Isang. Ang hangin po niya aabot sa lakas na 55 kilometers per hour. Pagbugso na aabot ng 90 kilometers per hour at kumikilos pa westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Dahil dyan nakataas na po sa signal number 1 sa Babuyan Islands, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Ifugao, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija at Pangasinan. Bukod dyan, nakataas din po. Meron tayong weather advisory o 24-hour rainfall forecast for today hanggang bukas po ng tanghali. Maghanda po sa mga pag-ulan, dulot ni Isang, pati na rin po ng habagat. Ang Cagayan, Isabela, Ifugao, La Union, Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Zambales, Pampanga, Bulacan, Bataan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at pati na rin sa may Romblon. Ito nga si Isang inaasahan po ayon sa forecast o track and intensity outlook. Itong si Tropical Depression Isang ay general movement po niya pa-westward nga po sa buong forecast period. Ayon nga sa track forecast, ito'y dadaan pa nga po ng Northern Luzon sa susunod na 12 hours at maaari pang sumulpot sa may West Philippine Sea ngayong gabi at lalabas din po ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga o ng tanghali. At itong si Isang ay ayon sa forecast, baka lumakas pa po into a tropical storm bukas ng umaga at maaring umabot pa ng severe tropical storm category habang papalapit ng sa katubigan o karagatan ng south of Hainan, China. Pero itong paglakas po na ito ni Isang ay hindi pa po ina-expect o inaasahang mangyayari anytime soon. Samantala, dako naman tayo sa ating 3-day weather outlook.
Baguio City, hindi rin po masyadong maganda ang magiging lagay ng panahon dahil for 3 days from Saturday to Monday, magkakaroon po ng mga pagkulog at pagkidlat. Ang Saturday nga, ayon sa forecast, sasamahan pa ito ng mga pag-ulan pero may tsansa pa rin naman na sumikat ang araw. Temperatura 16 to 22 degrees Celsius. Legazpi City, ganun din pero ang Saturday and Sunday ang magkakaroon ng mga pag-ulan. Pagdating naman ng Monday, wala ng ulan pero meron pa rin mga thunderstorms. 24 to 30 degrees Celsius sa mga expected temperature. Naga City, maulan din po bukas ng Sabado. Pero may kasama pa itong mga pagkulog at pagkidlat. Pero ayon sa forecast, sisikat pa rin naman si Haring Araw. Sunday and Monday naman wala ng pag-ulan pero asahan pa rin po na maaaring magkaroon ng mga pagkulog at pagkidlat. Temperature sa Naga City expected na maglalaro sa pagitan ng 24 at 31 degrees Celsius. Samantala, ang araw po sumikat kaninang 5:43 a.m. at asahan ng paglubog mamayang 6:15 p.m. Yan muna aking latest weather update, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. At sa kaugnay nga po na balita, itinaas na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang Blue Alert status bilang paghahanda sa Bagyong Isang. Ito ayon sa NDRRMC ay upang ma-monitor, ma-consolidate at matiyak nila ang ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para maging maayos ang paghatid ng mga kinakailangang tulong sa mga residenteng maapektuhan o apektado ng naturang sama ng panahon. Tiniyak pa ng kagawaran na patuloy silang nakaatabay sa sitwasyon sa buong bansa at mabilis na makatutugon sa mga lugar na maaapektuhan ng Bagyong Isang. Balitang Bayan. Suspendido ang klase sa ilang lugar sa bansa dahil sa inaasang masamang panahon, bunsod ng habagat at Bagyong Isang. Sa National Capital Region, sinuspindi na ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Muntinlupa, Las Piñas at isa Parañaque. Nagsimula ang afternoon classes magsisimula naman sa afternoon classes ang suspension sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Caloocan, Malabon, Marikina, Maynila, Pasay at San Juan sa Makatwid. Wala na pumpasok ngayong hapon. Kinder hanggang senior high school na afternoon classes naman sa Pasig at Valenzuela. Kanselado rin ang klase sa lalawigan ng Albay at Castilla, Sorsogon sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan. Samantala, preschool hanggang senior high school naman sa public at private school sa Santa Rosa City, Laguna. Manatiling nakatutok sa DWIC 882 sa Tele Channel 23 para po sa karagdagang updates hinggil nga po sa class suspension. Balitang Bayan. Dahil pa rin po dyan, as usual, kagaya po ng inaasahan, nakaranas, nalubog na naman sa baha ang ilang kalsada dito po sa Metro Manila, bunsod ng malakas na pag-ulang dala ng Bagyong Isang at habagat. Sa inilabas na anunsyo ng MMDA, nakararanas ng pagbaha sa Dr. A. Santos Avenue at Parañaque National High School northbound. At grabe, 26 inches yung taas po ng tubig. At ano kayang gulong ito? Hanggang gulong. Anong gulong ba ito? Baka naman gulong ito ng truck ha? Kung saan posibleng hindi makadaan ang lahat ng uri ng sasakyan. Mataas nga yan. Hindi naman makadaan ang mga light vehicles sa EDSA Roas northbound Pasay. Baha din, of course, sa lungsod ng Maynila. Kabilang na po dyan ang harap po ng gate ng Manila City Hall. Dyan sa may Ermita. Maging sa tapat po ng Philippine General Hospital, habang hindi rin makadaraan ang mga light vehicles sa tapat ng ospital ng Maynila. Samantala, binaha rin, eto pa, ang tapat ng Senado sa Pasay City.
Sa gitna nga po ng kilos protesta ng ilang grupo hinggil sa maanomalya umanong flood control projects. Balitang Bayan! Ay, mamaya po, sige po, atin pong tatalakayin pa po ang issue po hinggil dyan sa flood control. Hihingi po tayo ng resource person mula sa Kongreso marahil, kung makuha po natin maya-maya lamang. At kaugnay pa rin po niyan, ipinaubaya na ni Senador Erwin Tulfo kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta ang pasya kung ipatatawag sa investigasyon ng flood control projects sina Commission on Audit Commissioner Mario Lipana o ang asawa nitong si Marilu Laurio Lipana. Ito'y matapos masangkot ang may bahay ng COA official sa issue dahil sa pagiging kontraktor nito at pagtanggap ng 200 million peso contract mula sa Department of Public Works and Highways para po sa flood control project. Pag-aari ni Ginang Lipana na tumakbo noon bilang unang kinatawan o unang nominee ng vendors party list ang Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation na nakakuha ng kontrata. Gayunman, nakadepende anya sa komite kung ipatatawag ang mag-asawa sa investigasyon. Kung ako ba ay sang-ayon sa ika nga sinasabi na yung asawa ay kontraktor at yung lalaki ay nasa COA, sanagot natin na hindi. Siyempre, hindi naman tama po yun. Conflict of interest, ika. Exactly. Pero kung sa investigasyon, yan ay nakadepende ngayon sa Blue Ribbon Committee. Yung mga pag-iimbestiga, yung tinatawag na government officials accountability. Na po ang tinig ni Senador Erwin Tulfo sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Dismayado rin si Senate Committee Chairman ng Social Justice, Welfare and Rural Development Chairman Erwin Tulfo sa ibinunyag nitong talamak na contractor license for hire sa ilang flood control at infrastructure projects sa bansa. Ayon kay Senador Tulfo, naglipa na ang naturang transaksyon sa pagitan ng mga kontratista at subcontractor kahit nagkakaroon ng mga palpak na ghost project. Sa panayam ng DWIZ, siniwalat din ni Senador Tulfo na mayroong Vice Governor ng Cordillera o sa Cordillera ang sangkot sa ganitong uri ng kalakaran. Meron pa nga dyan, Vice Governor, dyan sa may Cordillera. Tinira niya yung flood control. Siya na yung nakakuha ng pondo, siya pa yung tumira, siya pa yung Vice Governor. So, konti lang ang pagbibigyan niya dahil lagom niya lahat. Samantala, sa panawagan naman ng ilang mambabatas na magbitiw na sa tungkulin, si Public Works and Highway Secretary Manny Bonoan, ipinaubaya na ni Tulfo sa Pangulo ang pagpapasya. Ayoko pang himasukan at pangunahan ng Pangulo at sabihin, i-relieve niyo yan, i-dismiss niyo yan, tanggalin niyo yan. Siya po ang naglagay dyan. At si Secretary Bonoan po ay nasa executive, wala naman po sa legislative. Kung sa legislative siguro, lalo na po sa Senado, sasabihin ko, mas maganda siguro itong aming kasama, mag-resign o ika nga ay mag-leave of absence. Pero since si Secretary Bonoan ay nasa executive, ayoko maghimasok dyan. We will leave that to the President's decision. Yan po muli ang tinig ni Senador Erwin Tulfo sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Dapat nang makipagtulungan ang lahat ng gobernador, alkalde at iba pang local government officials sa investigasyon sa maanomalya umanang flood control projects. Ito ang panawagan naman ni Albay Governor Noel Rosal sa harap na rin ang mga ibinunyag ni Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa 545 billion pesos na proyekto. Ayon kay Governor Rosal, mabibigyang linaw lamang ang issue sa tulong ng mismong mga LGU na pinaglagakan ng pondo at kung saan itinayo ang mga kinekwestyong mga flood control project. Aminado naman ang gobernador na huli na bago malaman ng mga lokal na pamahalaan lalo na sa Albay ang mga proyekto dahil ang iba sa mga ito ay idinedirekta sa barangay chairman sa halip na sa mga alkalde.
Ito ngayon nangyayari, ha? Susulatan ngayon yung engineering, may pulong-pulong para sa pag-umpisa ng isang proyekto. Pero kailangan ba, di ba, bago mag-umpisa, malaman mo ng lokal na pamahalaan. Doon pa lang, binabypass na. Malalaman mo lang, mag-umpisa na yung project. So dapat, ang project, bago mag-umpisa, bago mag-ilagay, dapat nakasumite yan sa sanggunian to the mayor. Kung anong mga proyekto yan, para kung may mga gusto tayong baguhin, gusto natin i-suggest, pwede pa. Ito, notice to proceed na. Yung contractor nandun na. Yung mga barangay captain, hindi nila alam na itong mga proyektong ito, milyon ito. Ngayon na lang nila masabi na, ngayon, hindi ko kayo nabihan, inbuelto pa kayo kasi i-receive nyo. Di ba, pinapareceive yan, minsan sa barangay, which is inalis na yan. Samantala, tiniyak naman ni Rosal na kanilang tututukan ang isyu at ipatatawag ang mga kontraktor at opisyal na sangkot. Papakailaman talaga natin to. Ang magagawa lang talaga ng local government kasi wala naman kami sumpi na power gaya ng Kongreso. No? Ang gagawin talaga namin, mag-i-invite kami. As a matter of fact, meron ako nasa mesa ko last week, 275 million na meron na naman notice to proceed. Ang ginawa ko, imbis inoki ko, inimbita ko yung director saka yung contractor. Kasi gusto ko malaman anong project ito kasi doon ang laki 275 million. Meron mo 200, hindi yan basta. Mabuti kung 25 million, 275 million. Kaya sabi ko, ito mga magagawa ko. Ang magkatulong dyan ng mga LGU mag-imbestiga, tapos pwedeng mag-file kami ng complaint. Yan naman po ang tinig ni Albay Governor Noel Rosal sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Sa oras na 17 sandali makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Sa pagkakataon ito, tanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng impilan. Ngayon po natin ito, libreng sakay sa MRT at LRT. Simula ngayong tanghali, ipinag-utos na ni Pangulong Marcos. Ang detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng libreng sakay sa MRT 3, LRT Line 1 at LRT Line 2 simula alas 12 ho yan ngayong tanghali ngayong araw, Agosto 22. Ito'y kasunod na rin ng suspensyon ng klase dahil sa inaasahang malakas na pagulan sa ilang lugar sa Metro Manila at iba pang rehiyon. At nabatid na ipinahayag din ng DOTR na prioridad nito ang kaligtasan ng lahat ng mga pasahero at tiyaking mabilis at ligtas silang makakauwi sa kanilang mga tahanan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may totonglas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Ngayon pa rin yan, tanggap naman po tayo ng follow-up report mula kay Patrol 45 Raul Esperas. Yung libreng sakay ng DOTR. Sige, follow-up report mula kay Patrol 45. Dahil pa rin sa masamang panahon na nararanasan sa ating bansa, ay nagpalabas ng abiso sa publiko ang Department of Transportation at nagbigay ito ng libreng sakay at hatid sa MRT 3, sa LRT 1 at LRT 2. Ito'y kasunod ng suspensyon ng klase dahil sa inasang malakas na pag-ulan sa ilang lugar sa Metro Manila at sa buong bansa. Inutos ni Pangulong Marcos na magpatupad ng libreng sakay sa LRT 1, LRT 2 at MRT 3 simula ngayong alas 12 ng tanghali at hanggang mamayang gabi. Prioridad ng DOTR ang kaligtasan ng lahat, ang mga pasahero at tiyaking mabilis at ligtas silang makakauwi sa kanilang mga tahanan. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impilo Metodo Lakas, DWIC. Balitang Bayan! Magbuwag naman sa katiwalian sa gitna ng bilyong-bilyong pisong anomalyang nahahalukay sa mga flood control projects, tiniyak ni Pangulong Marcos. Babalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Ibinabala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bubuwagin ang katiwalian sa harap ng nabubunyag na mga ghost projects at pinagkikitaang flood control project sa pamahalaan. Ang pagtiyak ay ginawa ng Pangulo sa kanyang social media account kung saan sinabi nitong maging sama-sama sana ang ginagawa ngayong paglaban sa korupsyon. Binigyan din ni Pangulong Marcos na hindi niya palalampasin ang mga nalantad na iba't ibang paraan ng katiwalian sa mga proyektong may
may kaugnayan lalo na sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, ipagpatuloy lang daw ang pagpapadala ng impormasyon sa sumbong sa Pangulo website. Kaugnay nito'y muli namang nagbigay ng mensahe ang Pangulo sa sino mang nasa likod ng malawakang anomalya. Kung noong SONA ay tila may himig ng pakiusap pa ang katagang mahiya naman kayo, sa pinakauling post naman ng Pangulo ay sinabi nitong hindi na kayo nahiya. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may todong las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Domestic at international flights nananatiling operational sa kabila ng masamang panahon. Sa pang report mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Sa kabila ng umiiral na masamang panahon at pagbaha sa paligid ng Kalakhang, Maynila at sa mga karatig na probinsya, ay kinumpirma naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines na walang apektadong mga domestic at international flights sa kabila ng masamang panahon na nararanasan sa ating bansa. Sangayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, normal at nakakaalis at nakakalapag ang mga domestic at international flights sa paliparan sa Maynila at sa mga paliparan sa buong bansa. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impilang may todo lakas, DWIZ. Balitang Bayan! At papababa pa ng antas ng krimen, mas tinututukan ng pamahalaan. Patrol 13, Gilbert Perdes sa detalye. Sumadsad ng 18.7% ang antas ng krimen sa Metro Manila sa nakalipas na isang linggo. Partikular dito ang focused crimes tulad ng murder, homicide at carnapping. Sa Bagong Pilipinas Ngayon public briefing, sinabi ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo na bunga ito ng pinalakas na anti-crime drive kasama na nga ang maigting na police visibility, pagpapatupad ng 5-minute response time at ang 911 hotline. Ganyan din ang pagtulungan ng publiko na nagre-report ng mga nangyayaring krimen. Sa kabila nito'y lumalabas daw na mataas pa rin ang mga insidente ng rape at theft. Kaya ayon sa opisyal, mas pinaigting nila ang pagpapakalat ng impormasyon sa publiko hinggil dito para hindi na magkaroon ng oportunidad ang mga kriminal na makapambiktima at mabawasan ang mga insidente ng dalawang nabanggit na uri ng krimen. Kaugnay nito'y nakapagdala ang NCRPO ng 358 na mga naarestong kriminal sa loob lamang daw ng isang linggo. Sa bilang na ito, 138 ang most wanted persons. Ayon sa opisyal, malaking bagay ang mga pinararating na impormasyon ng publiko dahil ito ang sinusundan nilang lead para mahuli ang mga wanted criminals. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may todong las, DWIZ. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala, nasabat na 5 container vans na naglalaman ng smuggled agricultural products kumpirmadong hindi ligtas kainin ng tao. Detalye mo, Patrol 24, June Samson. Hindi na pakikinabangan ng publiko ang mga ipinuslit na agricultural products mula sa 5 container vans matapos itong sinira ng Bureau of Customs sa Port of Subic. Ayon sa BOC, ito ay bilang pagtugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na protektahan ang kalusugan ng publiko laban sa mga kalakal. Kabilang sa mga nakumpiskang na kargamento ang frozen meat, isda, prutas, gulay at iba pang madaling masirang pagkain na walang phytosanitary certificate at lumabag sa mga kautusan ng Department of Agriculture at sa Customs Modernization and Tariff Act. Batay sa Customs Memorandum Order No. 34/2021, ang pagsira sa mga naturang produkto ay para matiyak na ang mga smuggled agricultural products na hindi ligtas kainin ay maayos na naitatapon. Samantala, nagbigay naman ng mahigpit na babala si Commissioner Ariel Nepomuceno laban sa mga smuggler at iginiit na hindi papayagan ng gobyerno na isakripisyo ang kaligtasan ng publiko dahil sa iligal na kalakalan na nagdudulot ng seryosong banta sa kalusugan. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Iba pa rin
ibang balita, medical assistance ng PCSO patuloy na lumalawak. Ang special report ihatid yan ni Binibining Maine Barreto. Hindi maiiwasan sa buhay na magkaroon ng sakit. Minsan pa nga ay umaabot sa puntong 100,000 hanggang milyon ang kinakailangan para lang gumaling. Bilang mandato ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na umasiste o tumulong sa mga Pilipinong nangangailangan, lalo na sa panahon ng karamdaman, patuloy na pinalawig ng ahensya ang kanilang Medical Assistance Program. Pakinggan natin si Ethel Lovino, Social Welfare Officer ng PCSO, para sa mga sakit na saklaw ng tulong ng ahensya. Ang program coverage po ng Medical Assistance Program ay para po sa confinement assistance, para po doon sa mga chemotherapy, chemodrugs po for treatment ng cancer, for treatment po ng end-stage renal disease para sa mga erythropoietin injection, para po sa mga specialty medicines tulad po ng mga anti-rejection medicines, rheumatoid arthritis, hematologic and blood dyscrasias diseases, mga systemic lupus erythematosus, autoimmune diseases, psoriasis medicines, orphan medicines at saka neuropsychiatric medicines po yung mga tinutulungan po namin for specialty medicines. Andito rin po yung mga request for laboratory and diagnostic procedures, yun pong orthopedic or bone implant, yung medical devices such as pacemaker, septal occluder, PCI devices at saka yung mga valves. Doon po sa rehabilitation therapy po, yung para sa physical, speech, occupational therapy, and then yung behavioral therapy din po. Cover din po namin yung pinaka-recent po, yun pong treatment po for the catastrophic illnesses po. Ito po yung mga kidney transplant, liver transplant, lung transplant, pancreatic, heart, and yung bone marrow transplant and the coronary artery bypass graft po. Yun po sa ngayon ang coverage ng assistance po ng PCSO. At para naman sa requirements, bisitahin lamang ang kanilang website na pcso.gov.ph. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Alam niyo po ba na ang bawat taya po ninyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Opo, sa bawat ticket po ninyo sigurado tiyak may matutulungan at natutulungan po tayong mga kapwa o kababayan po natin na nangangailangan po ng tulong medikal, yung mga meron pong sakit. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Balitang Bayan! Babalik po ang Balitang Bayan, makalipas lamang ilang mga paalala oras. 29 na sandali, makalipas po ang alas 12. Alright, sa oras po nagat na alas 12:31 na po ng tanghali at sa ikalawang sigwada po ng Balitang Bayan sa pagkakataon ito pag-usapan po natin yung mga flood control projects. Of course, yung mga isinasagawa pong investigasyon ng Senado at meron din pong isasagawa na investigasyon ang Kamara dahil pinagtibay na po ng Kamara ang resolusyon na nagbibigay po ng go signal sa Tri-Committee na imbestigahan ng mga infra projects ng gobyerno. Partikular ang issue nga po ng mga palpak at katiwalian sa flood control projects. Ito po yung Resolution 145 at nasa kabilang linya po natin si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na chairman po ng House Committee on Public Accounts. Magandang sige, balikan natin si Kong. Nawawala-wala si Kong Maulan. Ayan pong House Resolution number 145 ay inadapt po para po magsagawa ng pagsisiyasat ang House Committee. Tatlo po ito, Public Accounts, Public Works and Highways at Good Government and Public Accountability. Bago naman po pinagtibay
ang resolusyon, tumutol po si mamamayang Liberal Party List Representative Terry Ridon dahil maaring magkaroon ng conflict of interest ang magiging investigasyon ng Kamara lalo't may ilang mga mambabatas na isinasangkot nga po sa flood control issue. Posible anyang questionin ito ng publiko at makaapekto rin sa integridad at dignidad ng Kamara bilang isang institusyon. Humirit pa si De Lima na i-defer o ipagpaliban muna ang pag-adapt sa resolusyon at sa halip ay isa lang sa deliberasyon at pag-usapan ng mga House member ang sensitibong usapin. Alright, balikan na po natin si Congressman Terry Ridon. Congressman Ridon, magandang maulang tanghali po. Welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23. Drew Nasino po, Kong. Ay, magandang tanghali. Maraming salamat sa pag-imbita. Opo, salamat din po sa inyo pong pagpapaunlak, Congressman Ridon. At kayo po inadapt nyo na po ang House Resolution 145. So ito po ay tututok of course doon sa mga flood control projects, yung mga irregularidad na sinasabi. Kailan ho ba ito magsisimula? Hopefully within the next 2 weeks. So mag-organizational meeting lang po yung Infracom. Tapos sa pinakamagang panahon, dapat makapagsalang na ho kami ng mga involved personalities po dito sa flood control project. So yung pong pang inimbitahan ho namin noong nakaraang 2 briefings, maimbitahan ho sila ulit. Pero siyempre may mga partikularidad na ho mga pag-uusapan doon, ano? At siyempre may kapangyarihan na po yung komite na mag-subpoena, mag-content at magpa-oath, no? Nito pong mga resource persons po na dadalo po rito. At siyempre, uunahin ho natin yung mga naikutan na ho ni Pangulong Marcos ng mga lugar, no? So pag-uusapan dyan yung mga undercapitalized na mga firms, tapos yung pong mga ghost projects na napuntahan po niya. Opo, kakayanin ba, Congressman Ridon, dahil budget season po ngayon? Tingin ko naman kaya ho magsabay-sabay yan kasi alam po ninyo, napaka-fundamental na interest po ng mga kababayan ho natin dyan dahil halimbawa ngayon, nag-uulan ho ngayon. So sa bawat patako ng ulan, tapos pakiramdam nila, meron po tayong naging problema sa flood control, talaga naman iba ho yung galit ng mga kababayan ho natin dyan. Pagka ho, yan na po yung pinag-uusapan natin. So very important ho na yung Kongreso at saka Senado, ipatutag ho niya talaga yung kanyang oversight powers no dito pa sa usapin po ng flood control project. Opo, meron pong mga nagpahayag po ng kanila pong agam-agam. Yung kasama nyo rin po, of course, sa House, si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, dahil ang sinasabi ho niya rito ay conflict of interest. Sa makatuwid kong, tuloy pa rin despite na meron pong mga ganito pong masasabi po natin negative issues? Well, conflict of interest lang naman po pagka nagkaroon ng pagpapangalan eh. Pero sa 5,500 flood control projects po, sigurado naman ako na hindi ho lahat ng mga proyekto pong ito ay involving congressmen or senators. No? So kaya nga ang magiging mekanismo ho natin dito, in the event po ng meron pong mapangalanan na kongresista at senador, pagbibigyan ho natin sila ng pagkakataon na makapagpaliwanag, pero immediately ho, iterminate na ho natin yung pagdinig dyan sa particular na proyekto at ipapasa ho agad sa DepEd. Yun po nagko-conduct ng independent third-party probe or kung magkakaroon po talaga ng actual na iba pa, no, na pagsisiyasat ng ehekutibo, doon ho natin yan ipapasa. At kung sakali nga po dumating tayo po sa puntong ganon, Congressman Ridon, at kung may pinangalanan o kung may papangalanan man ho, nakasamahan po ninyo, ano ho magiging hakbang naman po ng Kamara? Ano ho ang magiging parusa o ipapataw po laban po dito po sa mga kongresista na sinasangkot po rito sa anomalya pong ito, Congressman? Siyempre, kailangan dumaan sa aktual na proseso ho yan. Ano? So, pagka ho naisama ho yung mga pangalan ho nila sa mga charges sa Ombudsman, charges sa Sandigan Ryan, edi I think consequently may pwede pong gawin ang Kongreso, pwede ho magkaroon ng ethics probe dyan po. No? Sa ibang proceedings pa po ang pwede pong mangyari pagkaganyan po yung naging kahinatnan yan. Opo, kung hindi ho ba maapektuhan ang integridad ho dito ng mismo pong institusyon
lalo't kung meron pong papangalanan o idinadawit na kasamahan po ninyo sa Kongreso dito po sa issue pong ito? Alam po ninyo, mas mabigat ho yung tama sa integridad ng Kongreso. Kung ang magiging itsura ng Kongreso, meron ho tayong pinagtatakpan. Di ba? So, mas mahalaga po na, kasi dalawang bagay lang ngayon. Dalawang bagay ho yung pwedeng pagpilian ng Kongreso dito. Kumilos siya o hindi siya kumilos. Pero alam po ninyo, whether kumilos o hindi, ang Kongreso at Senado. Alam po ninyo, ang sasabihin naman ho ng mga kababayan ho natin parang tahimik sila. Parang meron ho silang pinagtatakpan. O kaya kung sobrang ingay naman, o parang sobrang ingay nila, parang merong pinagtatakpan. So, alam po niyo, mas gusto na ho natin kumilos at husgahan ho na may pinagtatakpan. Opo. Doon na lang ho natin ipakikita yung integridad sa kung paano ho natin ipapatupad, no? Ito pong pagdinig po na ito. Paano At ayan naman po yung pwedeng asahan. Kasi pagka ho talaga tumahimik kayo, di ba talaga ho kayong gagawin? Yes. Talagang huhusgahan ho kayo ng mamamayan na talagang wala ho kayong ginawa. And more importantly, yung Senado din naman ho, kakaroon din po ng kanilang sariling mga investigasyon. Wala naman ho tayo naririnig na hindi ho dapat magtuloy po yung Senado. More importantly, sila din naman ho, meron hong sariling mga congressional insertions, meron din hong mga nag-donate na mga kontratistang pinangalanan sa ilang pong mga particular na senador. So, tingin ko, dahil within naman the oversight functions po ng Kongreso at Senado po ito, tama lang po talaga na magpatuloy yung pagsisiyasat hanggang sa logical conclusion po. Kung may papangalanan ng senador at kongresista, diyan po talaga yung kahihinat na ng investigasyon po. Opo. Ano ho ang reaction nyo po, Kong Terry, dahil yaman din lamang kung may pinangalanan, ano po, batid naman ho ninyo siguro na napanood nyo naman po yung privilege speech ni Senador Panfilo Lacson. Meron po siyang tinutukoy na mga kongresista o ilang kongresista. Though ang kanya pong nililinaw, wala po siyang hawak na listahan ng pangalan. Ang hawak lamang po niya ay number, yung bilang, 67 po na mga kongresista. Anong reaksyon niyo po doon, Congressman Redon? Hindi ko masyadong nakuha doon sa privilege speech yung 67 na mga kongresista, no? Pero alam ko, may pinangalanan siyang kongresista. Opo. Na taga Mindoro, no? Ang problema lang ho doon sa privilege speech niya actually, ang kanyang binabanggit, meron daw pong insertion sa distrito po nung kongresista po yun, si Congressman Panaligan. Pero ang hindi niya mabanggit, sino ho yung nag-insert. Kaya bang sabihin ni Senator Lacson na si Congressman Panaligan ang nag-insert sa budget na yan o ibang kongresista? Pwede ba niyang sabihin na sa BICAM po na-insert yung pong pondo na yun? Kumbaga wala akong ganung paglilinaw yung pong privilege speech na yun. Ano? Pero more importantly, kailangan din ho natin maglinaw. Ang gumagawa po ng mga congressional insertions, congressional initiatives, amendments, kung ano man yung tawag ng taong bayan dyan, hindi lang ho congressman yan. Ang gumagawa ho dyan, mga senador. So, kumbaga, mahirap ho na gumawa ng intriga on the basis lang po ng pagkakaroon ng congressional insertions. Ang mas importanteng tanong, ano ho yung nangyari sa mga proyekto, whether net originated project or a congressional insertion originated project. Kasi, ang totoo naman ho, kung peperahin ho talaga yung pondo ng bayan, hindi naman ho nagtatanong kung insertion yan o NEP Kasi halimbawa, yung mga ghost projects ho sa Bulacan, I'm quite sure hindi lang ho yan mga congressional insertion projects. Pwede ho talaga na NEP-originated project ho yan kung sindikato na ho talaga sa first engineering district ng Bulacan po. Kasangkot sa mga ghost projects po. So, ibig sabihin, lang natin malilinaw sa taong bayan na hindi lang po yung ganyan kasimpleng paglikha ng intriga laban sa kung kani-kaninong mga tao. So ano po ang inyong pong panawagan naman po sa ating po mga kababayan at of course sa mga kapwa po senador, sa mga gobernador, mga LGU, maging yung sa mga kontraktor po, Kong Terry? Panawagan natin sa publiko, dapat talaga lahat ho naman inuulat ho nila, iulat lang ho nila sa Pangulo. Tiwala ho tayo doon sa resolve ng Pangulo na isa-isahin yung lahat po ng mga ulat. At lahat din ho ng mga makikita niya at ilalahad doon, pwede hong maging bahagi ng aming investigasyon. Opo. Halimbawa, yung pinag-usapan na lang yung mga ghost projects. Ang totoo po rito, talagang wala akong lusot yung mga lahat na involved ng mga taga-DPWH. Kahit po yung COA na nag-green light po ng proyektong ito. Kasi syempre, wala talaga hong proyekto Pero pinirmahan ho nilang lahat na okay. Pinirmahan ho nila na ibibigay sa kontratista itong proyekto pong ito. So lahat ng sangkot, lahat ng mayroong pangalan sa mga dokumento,
lahat po yun sigurado akong makakasuhan. At kasama ho yan doon sa mga magiging paksa na aming pong mapagdinig sa Opo. darating pong linggo. Kung nabanggit mo, yaman din lamang nabanggit mo itong COA. Marahil, kung nakarating na ba sa iyo ito, itong asawa ni Commissioner Lipana na itong isa rin sa mga kontraktor ay nakakuha po ng 200 million peso contract po para po sa flood control project. Kabilang ho ba sa ipapatawag nyo itong COA, pati po yung misis po nito? Pwede mo natin abutin po yan. Siyempre, gusto din natin malaman kung kumusta ba yung pagpapatupad niya ng proyekto niya. No? Opo. Kumbaga, I think wala siya doon sa top 15 contractors. Mhm. Pero pwede natin malaman kung hindi ba sila nahihiya na ganun ho yung actual Opo. na arrangement ho nila At bilang mag-asawa. No? Dahil COA rin po ay nagsasagawa po ng fraud audit report, di ho ba, Kong Terry? O, di, mabigat ho talaga yun. So, kumbaga, meron pong totoong problema, actual conflict of interest Yun. na pinag-uusapan po tayo dito. Mhm. Kasi syempre, yung COA ho yung magsisiyasat eh. Mhm. Hindi ba? Nung Opo. ilan sa mga tanong dyan, mataas na opisyal ho yun, commissioner yun eh. Hindi Opo. ba? Mhm. So, either, ang totoo, ang dapat gawin na lang ho talaga ng misis niya, baka kailangan maghanap sila ng ibang negosyo Mhm. na wala ho talagang relasyon no, dun sa trabaho po ng asawa niya. Ganun ho talaga. Mhm. Kumbaga, ayaw naman natin na pigilan yung mga tao magtrabaho, pero meron naman hong ibang trabaho pwedeng gawin na hindi ho kailangan na mabatbat ho na kontrobersiya. Opo, Kong, marami pong salamat. Kong, asahan po namin kung kailan mag-i-start po ang inyo pong sarili pong investigasyon dyan po sa Kamara. Magandang tanghali po. Ingat po kayo at good luck po sa inyo. More power, Congressman Redon. Maraming salamat. Salamat po. Tanghali. Salamat. Si House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Balitang Bayan. At kaugnay pa rin ho niyan, bago tayo magbigay daan muli sa ilang pong mga paalala, of course, ito naman po ng kamatayan, flood control project issue, muli nga pong napukaw ang atensyon ng publiko sa panibago pong expose ni Senador Panfilo Ping Lacson bilang tugon nga po sa ibinunyag ni Pangulong Bongbong Marcos na katiwalian sa 545 billion peso flood control projects. Sa pagkakataong ito, yun nga napanood niyo na marahil, naglabas po ng mga dokumento si Senador Lacson, tinukoy ang ilang fly-by-night contractors at ibinuyang-yang ang mga ghost projects sa Bulacan. Ilan sa mga inungkat ng mambabatas sa mga kontraktor gaya ng tinawag niyang Hello Darcy and Anna at Wawaw Builders na batid namang easy targets para pagbuntunan po ng galit ng publiko. Gayunman tila muling kinapos ang senador, partikular sa tunay na tanong at issue. Tanong po ng taong bayan, sino ba ang may hawak ng pondo? Sino ba? Biguring tukuyin ni Lacson ang mga politikong konektado umano sa anomalya, makaraang linawin niya, yun na nga po kanina, na wala siyang hawak na listahan ng mga pangalan ng 67 kongresistang isinasangkot. Tanging isiniwalat ng senador ay may kongresista mula 19 Congress na nagsabi sa kanya na may mga mambabatas din umanong contractor na mga maanomalyang proyekto. Hindi na marahil dapat pang paikutin ng publiko sa isyong ito, lalo't maaring ang mga small-time o big-time contractors na isinasangkot ay pamato lamang o front sa isa pong kalakarang hindi po nila idinisenyo bagkos ay nilikha ng mga nagpapasya sa budget. Hindi rin naman ang mga kontraktor ang nagdedesisyon kung saan ipaparada ang bilyon-bilyong pisong pondo para sa flood control projects, kundi ang Kongreso, yun na nga, mismo na binubuo po ng Kamara at Senado na institusyong kinabibilangan ng butihing senador. Dahil dito hindi po mababakas ang bahid po ng korupsyon sa mismong plywood o bakal na ginagamit bagkos ay doon po sa mga lagda, sa mga appropriations, insertions, amendments sa national budget. Nagtatanong po ang taong bayan, lalo po ang mga taga-Bulacan. Pangalanan ko ba? Yung mga taga-Bulacan, ang dami nyo dyan, mga taga-Bulacan. Yan, yung mga engineer natin, taga-Bulacan. Bakit sa mga contractors lamang nakatutok ang investigasyon?
ng mga senador at bakit isang kongresista lang po ang binanggit ni Senador Lacson? Bakit nga ho ba? Kung totoo po ang hangarin pong malaman ng katotohanan at ugat po ng katiwalian sa issue pong ito, hinahamon po ng madla, lalo po ng mga taga Malolos City, Bulacan, ang butihing senador na pangalanan na ang mga politiko sa likod ng garapalang pambababoy sa kaban ng bayan at may hawak ng budget na may kakayang magdagdag ng pondo ng patago. Balitang Pagpapatuloy pa rin ang ilang pa mga balita, tayo po ay nasa uling sigwada na po ng Balitang Bayan. Maaari nang makapag-avail ng 20,000 pisong halaga ng libreng gamot ang mga Pilipinong miyembro po ng PhilHealth. Good news po ito sa pamagitan ng PhilHealth Gamot o Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment, kung saan available ang 75 gamot para sa impeksyon, asthma, COPD, diabetes, cholesterol, alta presyon, sakit po sa puso at nervous system disorders. Kabilang sa mga accredited gamot facilities ang VidaCure sa Muntinlupa City at Quezon City, Pharmagen Ventures Corporation o dating Generica Drugstore. Sa Parañaque po ito. Navotas City, Quezon City at Taguig City, CGD Medical Depot Incorporated sa Vertis North at Chinese General Hospital sa Maynila po yan. Maliban dito, mayroon pang 2 pasilidad sa National Capital Region na nagpaabot ng kahandaang makiisa sa naturang programa. Sinabi pa ng PhilHealth na maaaring makasali sa naturang programa ang mga rehistradong miyembro sa kanilang napiling PhilHealth Yakap Clinic, kung saan isasailalim sila sa medical assessment at kung kinakailangan ay magre-reseta ang Yakap Clinic Doctor na may unique prescription security code. Balitang Bayan. Samantala, nagkaisa ang Enchanted Kingdom, kauna-unahan at nag-iisang world-class theme park sa Pilipinas at ang Klook, ang nangungunang travel at experience platform sa Asia upang maghatid ng mas maraming magical experience para sa lahat ng bibisita sa EK. Ayon sa Head of Integrated Marketing ng EK na si Nico Mamon, bahagi ito ng selebrasyon ng ika-30 anibersaryo ng Enchanted Kingdom ngayong Oktubre 2025. Isa sa mga tampok na alok ay ang limited time anniversary offer para sa mga Klook users, kung saan sa bawat pagbili ng 3 regular day passes para sa araw ng Biyernes mula Agosto 15 hanggang Setyembre 15 ay makakukuha ang mga bisita ng 300 peso wizard money na maaaring ipambili sa loob ng theme park. Idinagdag pa ni Mamo na asahan na rin ang mga sorpresa at giveaway sa loob ng parke bilang bahagi ng mas pinalawak na selebrasyon. Mula pa noong 2017 ay magkasanggana ang EK at Klook sa pagbibigay ng mas maginhawa at mas mabilis na ticketing experience. Balitang Bayan. Ang kapatayo na ilang pang mga reports. Pagtatatag ng National Forensics Institute, inaapura na ayon sa Malacanang. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Inaapura na ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan, katuwang ang akadim at international partners ang pagtatatag ng National Forensics Institute. Ito ang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa handover ceremony ng bagong forensic equipment sa Pilipinas na donasyon nga ng Japan. Ayon kay Bersamin, pumirma na ang Department of Justice, University of the Philippines at iba pang mga kaukulang ahensya para rito. Sa ilalim nito ang mga labi ng namatay na PDLs mula sa mga pasilidad ng Bureau of Corrections o Bucor sa Metro Manila ay lilipat sa University of the Philippines Manila para sa independent autopsy at forensic examination. Binigyan din ni Bersamin na ito ay moral commitment sa pagtataguyod ng agarang pag-uulat at independent investigation ng pagkamatay sa bilangguan. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Tangkad pag-asig ng karahasan ng teroristang komunistang grupo na pigilan ng militar sa South Cotabato. Detalye mo, Patrol 17 Jopel Peleño. Muling pinatunayan ng militar ang kanilang kahandaan matapos maagapan at mapigilan ang planong karahasan ng mga teroristang komunista sa lalawigan ng South Cotabato sa tulong ng mga mamamayan. Ayon kay Lieutenant Colonel Eric Zen Dacoco,
commanding officer ng 105th Infantry Saifullah Battalion na kasunod ito ng kanilang ikinasang operasyon na nagresulta sa pagkakasamsam ng 16 na anti-personnel mines at isang pampasabog na inilagay o itinanim ng mga teroristang komunista sa gilid ng isang abandonadong daan sa sitio Bagong Silang, Barangay Maan, bayan ng Tibuli. Natuntun ang mga armas dahil sa sumbong ng mga residente at ng CAFGU Active Auxiliary. Pinasalamatan naman ni 603rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Michael Santos ang mamamayan dahil sa kanilang maagap na pagbibigay impormasyon at pakikiisa sa misyon ng tropa na tuluyan ng matuldukan ang paghahasik ng takot at kaguluhan ng mga teroristang grupo sa bansa. Ito si Patrol 17 Jopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala, atake sa puso, nangunguna pa rin saninang kamatayan ng mga bilanggo sa Bilibid. Babalik si Patrol 24, Jun Samson. Kinumpirma ng Bureau of Corrections na atake sa puso ang nangungunang dahilan ng pagkamatay ng mga persons deprived of liberty sa New Bilibid Prisons mula 2022 hanggang 2025 na umabot sa 445 na kaso. Mas mataas sa tuberculosis na may 59 cases lamang. Gayunman ay sinabi ni Bucor Health and Welfare Services Director Maria Cecilia Villanueva na nanatiling seryosong banta ang TB dahil sa siksikan at mahinang ventilasyon sa mga kulungan. Pero lumalabas na mas laganap na ang mga respiratory diseases gaya ng pulmonya na may 234 na kaso at acute respiratory failure na may 71 cases. Bagamat hindi pa rin nawawala ang TB, patuloy ang Bucor sa pagpapatupad ng mga programang kontra TB katuwang ang Department of Health at iba pang ahensya. Ang 10 pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga PDL ay kinabibilangan ng atake sa puso, pulmonya, acute respiratory failure, stroke, sakit sa bato, tuberculosis, electrolyte imbalance, sepsis, congestive heart failure at anemia. Patuloy naman ang Bucor sa pagpapaigting ng mga hakbang upang mapababa ang bilang ng mga namamatay sa loob ng kanilang mga pasilidad. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Last but not the least, mag-amang Binay at iba pa inabswelto ng Sandigan Bayan sa kasong may kaugnayan sa Makati Parking Building Anomaly. Pag-report buhat kay Patrol 17 Jopel Peleño. Pinawalang sala na ng Sandigan Bayan 3rd Division si former Vice President Jajomar Binay Sr. at kanyang anak na si dating Makati Mayor Jajomar Erwin Junjun Binay Jr. at 22 iba pa sa mga kasong kriminal na may kaugnayan sa konstruksyon ng 2.28 billion pesos na Makati Parking Building. Kasabay nito, inatasan din ng Sandigan Bayan na i-release na ang bail bond na kanilang ibinayad kasama na ang pagpapatanggal sa kanilang mga pangalan sa Whole Departure Order List. Pinawalang sala ng korte ang mag-amang Binay at iba pa sa mga kaso ng katiwalian. Base sa inilabas na pasya ng 3rd Division ng Sandigan Bayan, napawalang sala ang mga akusado dahil sa kabiguan ng prosekusyon na patunayan ang kanilang mga isinampang kaso laban sa dating presidente at sa kanyang anak na si former Makati City Mayor Binay kasama na ang 22 iba pa. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! At sa inyo po isang oras sa balitaan dito po sa Balitang Bayan. Ngayong araw po nito ng TGIF na Goddess Friday. Kaya po na ngayon pong Agosto 22, taon 2025. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw Channel 23. Ito po inyong lingkod. Drew Nasino nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Standby lamang po, nandiyan na po sila susunod na DWIZ Network News. Kasama po si Gia Rafael at Ian Articona. Happy weekend! Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live